Ang Juan ko. May narating na talaga sa buhay. Sa buong buhay ko bilang nanay nyo, wala na akong hihilingin pa. Kayong dalawang magkapatid, nagsasabuatan na kayo ngayon, para lokohin ako na itinuturing ninyong ibang tao. Tama ba? Mapaano naman kayo naging ibang tao sa amin? Kayo kaya ang reyna ng pamilya natin. Nasaan ang titulo ng bahay? Nasa kabinet sa bagong bahay. Papayag ba akong mapunta sa kamay mo ang ganyang kahalagang bagay? Bukas ibigay mo sa akin ang titulo ng bahay. Ako na ang mag-iingat nito. Patay na. Akala ko pa naman mayaman na ako. Ngayon balik hirap na naman ako. Kuya, dahan-dahan lang. Tita, bakit po kayo nandito? Tita, bakit po kayo nandito? Juan at Kian, galing na ba kayo sa eskwela? Nabalitaan ko sa tito mo. Kinakawawa raw ng landlord ang nanay nyo, kaya sumugod agad ako rito. Ano bang balak nyo? Walang nangyaring masama sa mama nyo. Nandoon pa sa taas ang mga pulis para mag-ayos. Bitawan nyo na nga iyan. Marami namang matatanda sa pamilya natin. Kahit makipag-away pa, hindi kayo ang lalaban. Ang lolo nyo, ang tito nyo, ang isa pang tito nyo, at pati ang iba pang mga tito nyo ay nandoon sa taas. Huwag kayong mag-alala. Salamat po, tita. Pamilya naman tayo, huwag mo na akong pasalamatan. Tara, umakyat na tayo para makita natin. Juan, Lola, nandito rin po kayo. Sumakay ako sa tricycle ng tito mo papunta rito. Sige na, maliit na usapin lang naman ito. Mr. Wang, ibalik mo ang 1,000 yuan na renta kay Ginang Liu, at matatapos na ang isyong ito. Naibalik na ang pera, kailan naman kayo aalis? Sa swapang mong lugar na ito, kahit magmakaawa ka pa sa akin, hindi ako titira rito. Lilipat na kami ngayon din. Mga tito, oras na ng kainan. Kain muna tayo ng sabay-sabay. Salamat sa tulong ninyo ngayon mga kapatid. Sa pagsama rito para sumuporta, dapat sabay-sabay tayong kumain. Huwag na kayong tumanggi, hindi naman pwedeng hayaan namin kayong magutom. Bago kayo umuwi, kumain muna kayo bago umalis. Kian, mag-order ka mamaya ng masasarap at mabibigat na ulam. Lalabas muna ako para bumili ng kung ano. Anong bibilhin mo? Sigarilyo. Unahin natin ang yuksyang shredded pork. Ma, sabi ni Kuya mag-order daw ng marami at masasarap na ulam. Pamilya naman tayo na magkakasamang kumakain. Kahit ano na lang ayos na. Magdagdag na lang tayo ng ilang ulam na may karne. Isang braised pork, isang sweet and sour pork ribs. Tito, kunin niyo po ito. Juan, ano ba itong ginagawa mo? Salamat po sa pagpunta at pagtulong ninyo ngayon mga tito. Maliit na regalo lang po ito bilang pasasalamat. Hindi naman pwede ito. Napagastos ka pa ng malaki. Juan, masyadong mahal ang regalong ito. Ibalik mo na lang ito agad at bawiin ang pera. Liu Mi, sabihan mo agad si Juan na isauli ang mga sigarilyo. Hindi madali para sa iyo ang kumita ng pera. Lolo at tito, at sa inyong lahat mga tito. Sobra po akong naantig sa ginawa ninyo ngayon. Mag-isa lang po si mama bilang babae, kaya kung magkaroon man kami ulit ng problema sa susunod, kakailanganin pa rin po namin ang tulong ninyo mga tito. Ang mga sigarilyong ito ay munting pasasalamat ko lang po. Una, para magpasalamat. Pangalawa, para humingi po ng pabor. Mabuti at may ganyan kang saloobin. Pero ibalik mo na lang itong sigarilyo. Hindi madali para sa mama mo ang kumita ng pera. Lolo, pera ko to. Nag-aaral ka pa lang. Saan ka naman kikita ng pera? Huwag kang magsisinungaling. Kumita ako ng kaunti sa stock market. Alam din to ni mama. Marunong ka palang mag-trade sa stocks. Magkano ang kinita mo? Kumita ako ng mga 150,000. Saan galing ang puhunan mo sa pag-trade? Nanalo ako sa loto noon. May 200,000. May mararating na si Juan ngayon. Sige, kukunin ko na itong sigarilyo. Kadalasan, manghihinayang akong hititin ito. Kuya, ikaw na ang haligi ng tahanan ngayon. 120 puntos. Juan, malinaw namang tama ang sagot mo sa multiple choice na ito. Bakit mo sinadyang burahin at palitan ng mali? Akala mo ba madali mo lang akong maluloko? Teacher Zhao,
hindi ko po talaga sinasadya. Nadulas lang po ang kamay ko. Huwag ka nang magkunwari. Pinupuri ka ng ibang mga guro dahil malaki raw ang improvement mo kamakailan. Pero sa klase ko lang ikaw gumagawa ng ibang test paper araw-araw. Pustahan tayo. Kung makakuha ka ng 130 pataas sa bawat buwan ng pagsusulit sa English, pwede mong gawin ang kahit anong gusto mo sa klase ko. Kapag hindi mo naabot iyon, makinig ka ng mabuti at mag-note sa klase ko. Sige po, deal. Juan, ano ang nakuha mong score? Sabihin mo naman para gumaan din ang loob ko. Juan, hindi ka lang kasi nakakuha ng magandang score. Bakit mo idadamay si Juanzi? Hindi naman ganoon kataas, nasa 100 at... Yabang mo naman, kung makakuha ka ng lampas 100 puntos, magha-handstand akong magsashampoo ng buhok dito mismo. Sige mag-handstand ka, bilis na, nanonood ang buong klase, siguradong nangopya lang siya. Hindi siya nangopya sa akin. Yung mga naging mali niya, tama ako. At yung mga mali ko, tama siya. Kung ayaw mong maniwala tingnan mo mismo. Ako, wala akong sinabing anuman kanina. Mali lang ang narinig ninyo. Lakas mong magsabi tapos ayaw mong panindigan. Wala ka ba talagang hiya? Ilabas mo ang test paper. Juan, tumayo ka at sumagot. Bakit letrang ini ang pinili mo sa pangatlong tanong? Teacher Zhao. Letrang B po ang pinili ko. Kung ganoon ay ipaliwanag mo, bakit letrang B ang pinili mo at hindi letrang E? Ma, ang ganda naman ng bedsheet na ito. Talagang malaki ang nagastos mo ngayon dahil lang naman sa kuya mo. Bumili ng kama na nagkakahalaga ng mahigit 10,000. Kung hindi ako bibili ng ganito kamahal na bedsheet, baka hindi ito maging bagay. Ma, pinupuri ko lang naman ang galing mong gumastos. Siya nga pala, bakit walang ingay sa kusina? Hindi ka ba nagluto? Saan naman ako kukuha ng oras? Bumili pa ng mga gamit at nag-ayos ng kama. At kailangan ko pang ilista ang sa tito mo. At ang mga regalong pera nila para sa paglipat ng bahay. Nang maayos. Nandito na lahat, ay deposito mo na lang lahat sa card mo. Juan, sige pupunta muna ako sa bangko para magdeposito. At ililipat ko na rin sa stock market. Tara na ma, kakain tayo sa labas. Sabay deposito na rin ang pera. Yehey! Kakain sa labas. Tara, sasama ako sa iyo. Ma, kayo na lang muna ni Kian ang pumunta sa restaurant para mag-order. Hindi pwede. Kailangan kong sumama. Gusto ko lang makita ng sarili kong mga mata. Kung magkano talaga ang laman ng card mo. Ma, akala niyo ba lolokohin ko kayo? Titingnan ko lang naman. Hindi ko naman kukunin ang pera mo. Bilis na. Ma, ang totoo niyan, noong nanalo ako sa loto, ang napanalunan ko talaga ay, ang iyong balanse, natitira, kumpirmahin, totoo nga na sa card mo, may mahigit 500,000 ka talaga riyan, mahigit 5 milyon, nakita niya bilang mahigit 500,000 lang, sa bagay mabuti na rin iyon, sabi ko naman sa inyo paano ko naman kayo magagawang pagsisinungalingan, ano nang sabi mo kanina, ano nang meron sa pagtaya mo sa loto noon, wala po. Magdeposito muna tayo ng pera. Baka naiinip na si Kian sa paghihintay. Juan, di ba kaklase mo ito na nakatira sa tapat natin? Kumusta? Kumusta? Ay. Iha, papunta ka bang kumain? Hello po tita, ako po. Lalabas lang po ako para humanap ng makakain. Sakto naman, nakapag-order na kami ng pagkain. Sumabay ka na sa aming kumain. Madali lang naman yan, dagdag plato lang. Ma, kung ayaw niya, wag mo na po pilitin. Wag mo na pong pilitin. Salamat po tita. Sige po, hindi na po ako mahihiya. Opo. CJ. Lanlan. Napakatalino mo namang bata, ang taas ng mga grades mo. Siguradong makakapasok ka sa kilalang universidad balang araw. Ano nga pala ang trabaho ng mga magulang mo? Ma, ang nanay po ni Lilan ay ang advisor namin, si Madam Go. Anak ka pala ni Madam Go. Si Madam Go ay talagang isang responsable at mabuting guro. Juan, narinig mo ba yan? Matataas ang mga grades ni Lilan, at anak pa siya ni Madam Go.
Yung mga tanong na hindi mo alam sagutan, dapat magpatulong ka sa kanya. Opo, alam ko na po. Sige po. Magpapaturo ako sa kanya sa susunod. Ma, kami po ni Ate Lan. Babalik na muna sa school. CJ, mag-ingat kayo sa daan ha. Paalam po. Juan, ano nang tingin mo sa babaeng iyan? Maganda na, matalino pa. Ma, ano ba yung iniisip mo? High school pa naman ako ngayon. Hindi ko naman sinabing makipagrelasyon ka na agad ngayon. Mahina ka naman sa pag-aaral, kaya mas mabuti pang makipagmabutihan ka na sa kanya ng maaga, para may magtutulungan kayo balang araw. Sinong nagsabing mahina ako sa pag-aaral? Sa lagay ng mga grado mo, parang hindi ko naman alam. Ma, huwag mo naman akong maliitin. Ang totoo magaling din naman ako sa pag-aaral. Sa English exam kahapon, nakakuha ako ng 102 puntos. Tingnan mo lang, siguradong makakapasok ako sa magandang universidad. Sige, magyabang ka pa. Sige na, bumalik ka na sa school. Dazi First High School. Juan, salamat po sa panlibre tita. Kung may mga tanong ka na hindi mo alam sagutan, pwede mo akong tanungin. Ah, kung ako pa ang unang kakausap sa iyo ulit, maging aso ako kung gawin ko yun. Lilan, lumabas ka muna saglit. Ano bang pinagawa sa iyo ng tatay mo ngayon? Sabi niya, buntis daw si Tita Zhu. Ma, okay ka lang ba? Ano bang ibig niyang sabihin dito? Sinadya niya ba talagang ipasabi sa iyo? Para pilitin akong makipaghiwalay? Hindi ko po alam. Bakit hindi ka na lang makipaghiwalay kay Papa? Kung patatagalin mo pa ng ganito, ikaw lang din naman ang magdurusa. Lanlan. Kung makikipaghiwalay ako sa tatay mo, maapektuhan ba nito ang pag-aaral mo? Makakapasok pa rin ako sa magandang universidad. Ano man ang maging desisyon mo, nakasuporta lang ako sa'yo. Ang bait naman ng anak ko. Lanlan, naghapunan ka na ba? Opo, kumain na po. Pagkalabas ko po ng subdivision, nakasalubong ko ang pamilya ni Juan. Niyaya po ako ng mama niya na sumabay sa kanila kumain. Lumipat po sila sa bagong bahay. Sa tapat lang po mismo ng bahay natin. Kayo ni Juan. Hindi pa rin ba kayo nag-uusap? Opo. Tama na, Juan. Lumabas ka muna sandali. Teacher Go. Ano po yon? Juan, may problema ka ba kay Lilan? Pinagtabi ko kayong dalawa sa isang mesa, para sana matulungan kanya sa pag-aaral mo. Wala naman po. Sa totoo lang po, kinakabahan ako kapag nakakakita ng magandang babae, kaya lalo po akong hindi makapagsalita. Anong kinakabahan, nek-nek mo? Harap-harapan ka.